Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko, Dabawenyo sa Davao Region at sa buong Mindanao. Migilap shoutout mga hapon at nagkagulo ngayon, no? Kanya-kanya na ngayon ang puntahan sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas para mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Ito yung topic natin ngayon. Pero, dito sa mga kapwa ko OFW, good morning sa inyo lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So, habang nagkagulo, mga lalabs, mga vayots, ang mga mga politiko na nakaupo na, yung iba, nawala ng 3 taon, bumabalik, no? Magserbisyo ko, no? Magserbisyo or mangurakot. So, yun, no? Pero di yan ang topic natin. Dito sa mga si Diwata, yung Paris, porkit sikat. Pero hindi, nagpagamit ba si Diwata dito? Tatakbong party list. At ang nakakalungkot lang dahil fourth nominee lang siya. Bihirang umaabot doon, mga lalabs, mga bayots. First lang talaga, or yung second. Kaya, feeling ko dito kay Diwata, no, either ginamit siya dahil sikat. Siya yung tawag dito mangampanya sa vendors party list. Or binayaran siya. Yun lang yun. So, mamaya yun. So, yung pangalawa ay si Rosmar, yung nagyabang na kumikita sa ng 25 million a day. So, ba't pa siya tatakbong konsihal? Magkano lang yung budget ng konsihal kung ang kanyang layunin ay tumulong, hindi mo naman kailangan tumakbo sa politika para ikaw ay magiging entrepreneur, di ba? May pira siya. So, ito nakakatawa din, itong isang vlogger na si Models of Manila, na Iskonian vlogger dati, tapos nung wala na si Isko dahil hindi nga ito nanalo at hindi kumita siguro ang kanyang YouTube channel, ay nag-switch to Bongbong Marcos. So, siyempre, banat-banata na naman niya Duterte at kung ano na pa. Tapos ngayon, matumal siguro yung income sa YouTube, kaya tatakbo daw siyang senador talaga. Boses daw siya ng mga vloggers. Diyos ko po, patawarin. Akala mo naman may mga milyones yung tawag ba dito, yung subscribers, followers, kagaya ni Nas Daily. Ayun, mga ganyan, no? Yung night, ano ba tawag doon sa isang ano yun? Sa ibang bansa. Marami dyan sa Pilipinas ngayon, vlogger, gaya ni Ibana, ni Alex Gonzaga, mga millions ang mga followers niyan. At marami pang iba. No? Hindi nga tumakbo. Si Bustuyo, yung tatakbo. So, dito muna tayo kay, tawag dito, Diwata. Ito bang pagtakbo ni Diwata sa politika bilang party list fourth nominee ay makakatulong? Maganda, mga lalabs, mga bayots, ang layunin ni Diwata at ang kanyang party list. Kaso, sa nakikita natin ngayon, hindi lang ngayon matatandaan ninyo yung probinsyano party list. Kaya yan nanalo, tapos hindi naman si Coco Martin yung umupo. Diyan. Buwan pa lang mula nang naupo yung first nominees ng probinsyano party list, na napak na nga yun, di ba? Nang abuso yun. Yung Pacman party list, binoto ng tao na, kay Pacquiao yun, sikat si Pacquiao. Yun yung problema sa Pilipinas. Bumuboto sa pangalan lang, hindi kung sino yung andoon. Gaya ni Diwata, ginawa siyang fourth nominee, nakakaawa. At siya yung frontrunner dito tawag dito, mangampanya. Tapos pang-apat siya. Hindi siya yung uupo. At alam natin kung anong ginagawa ng mga party list ngayon. Diyan sa, tawag dito, Kongreso. Kagaya dyan ng, yung mga makakaliwang party list na yan. Ang kabataan party list, anong ginawa niyan? Ginagawa yung kanilang impluensya dyan.
para mang-recruit, Walang ginawa para sa kabataan. Ang daming kabataan ngayon na missing. Tapos namatay, ginagahasa. May ginawa bang kabataan party list hakbang? Wala. O yung ACT Teacher party list na yan ni Franz Castro na convicted criminal child abuser. Your Honor, pang tawag sa putang inang yun. Na mukhang pusit na nasunog na iwan. Wala din yung ginawa. Arlene Brosas, dyan sa Gabriela party list, busis ng kababaihan. Ang daming mga babae ngayon na mga nawawala. Mayroon ba siyang ginawang hakbang? Wala. Yan, sila si Busita dyan sa One Rider party list. Rider party list or kung ano pa dyan. Sila si Kimbo. Kung sino pa. Ang daming party list ngayon dyan sa Congress na kung umasta akala mo ay sila yung korte ngayon. Sila yung anong ginawa lang ngayon. Ginigisa si Bibi Sara. Nagmamagaling. So ito, sisip-sip lang itong first nominee na to kung mananalo itong vendors party list ni Diwata kay Martin Romualdez. Baka magkakaroon na naman ito ng artista van, magkakaroon na ng Hermes, magkakaroon na ng kung ano-ano dyan, mahaling sapatos, mga relo, Rolex, Patek Philippe, kung ano-ano. Sisip-sip lang kay Martin Romualdez sa tumbong at bayag ni Martin Romualdez. Kaya talaga dapat alisin na yung party list na yan. Kaya ikaw, Diwata, maganda sana ang layunin mo. Pero pang fourth nominee ka lang. Huwag ka sana magpagamit dahil ginagamit ka ng mga tao dyan sa paligid mo, yung kasikatan mo. Yun either nabayaran ka ba nila? Or, yun nga, nagpagamit. Or ginamit lang. So yun Kung ako, huwag ninyo iboto. Yung vendors party list na yan, kung si Diwata ang first nominee, malamang. Pero fourth nominee siya, wag po. Ginagamit lang siya. So dito po tayo ngayon kay Rosmar na tumatakbong tawag dito. Konsihal ng Manila yata to. So, ito din. Tatakbo ko siya dahil para makatulong sa mga sa tao. Dalaanin mo daw yung pinag-aral mo, ikaw isang abogado, kung wala daw sa puso mo. Yung puso, andyan lang yan. Pero pag andyan na kasi kayo, nalunod na kayo sa kasikatan, sa isang basong tubig, ika nga ni Christy Permin. At Rosmar, pinagyayabang mo na mayaman ka na. So, hindi mo na kailangan tumakbo pa ng konsihal. Para lang, sikat ka na. Ano pang hanapin mo? Sikat ka na, mayaman ka na, tumutulong ka na, bilangin na. Ipagpatuloy mo yung isang pagiging entrepreneur mo, no? Hindi kailangan na pumasok ang isang tao sa politika kung gusto niya talagang tumulong na mula sa puso. Yun yung isipin ninyo. Kasi ito, may mga balak ito sasabihin mayaman siya, hindi ako magnanakaw, hindi ako mangungurakot, ulol. Tell it to the Marines. Sabihin niyo yan doon sa kambing na may bangs. Lahat ng mga tao ngayon, lalo na sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, nagkumahog, nagkandara pa, papasok sa politika. Dahil bakit? Maluwag ang corruption ngayon. So, ito, si Rindon Labrador, nakakatawa, dahil, sabi niya dito, daw siya, kinu-question daw niya yung pagpasok ni Diwata sa politika. Si Rosmar, bakit hindi mo din Rindon? Kinu-question si Rosmar na pumasok din sa politika, kahit konsihal yun. Politika pa rin yun. Ano ba ang alam ni Rosmar? Porkit kaibigan mo, tinotolerate mo, pumasok siya sa politika. Kung sabihin ni Rindon Labrador na walang alam sa politika si Diwata, si Rosmar ba mayroon? Sabi ni Rindon dito,
Akala niya magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Pakitanong kung alam niya yung pinasok niya, si Rosmar Rendon. Bakit hindi mo tanungin? Ano bang akala ni Rosmar doon sa loob ng, bilang isang konsyal sa kanilang, opisina? Magtitinda ba siya ng sabon doon? Mag-o-online selling ba siya doon? Or magbablog? Yan naman trabaho ni Rosmar eh. Puro lang atake, no? Tapos ito, walang mga alam ang mga yan. Gusto lang sumikat. Ayun. Si Diwata talaga, literal ito kahit i-deny niya. Either ginamit siya, nagpagamit, or nabayaran lang ito para siya ay magiging model. Kagaya ba ng probinsyano? Coco Martin, siya nangampan niya eh. One Pac Man at kung si ano-ano pa dyan. So, itong vlogger na dating iskon yan na nag-BBM, na isang vlogger na si Mark Gamboa, ang personalidad sa likod ng Models of Manila TV YouTube channel, ang pagkakandidato niya sa pagka-senador. Senador ka agad, hindi ka muna dadaan sa konsihal. Magkonsihal ka muna sana, tapos aralin nyo yung batas, tapos tatakbo kang kapitan. Pagkatapos mong kapitan yan, yung barangay councilor, diba? Tapos barangay captain, tapos konsihal ng lungsod. Unti-unti ba ganyan para mahasa ka. Hindi yung senador ka kaagad, masyado kang ambisyoso, hindi ka naman mananalo eh. Matumal siguro yung income sa YouTube niya, kaya yun, gusto magkaroon ng maraming followers, wala na subscribers, at income sa social media. Kaya naisipan niya na, madagdagan ng subscriber ko nito, madagdagan ang views ko, kikita ako. Hindi naman ito mananalo. Panglawgaw lang to. Ay, naku po sa inyong lahat. Nakakahiya kayo. Masyadong binababoy ninyo yung mga vlogger. Mababa na nga ang tingin ng mga mainstream media. Lalo na yung mga reporter, mga dyan. Yung mga nag-aaral ng mass communication. Mababa nga ang tingin nila sa mga vlogger kasi nautusan lang bumili ng suka. Pagbalik nagbablog na. Kasi sila nag-aaral sila ng 4-year course na mass communication. So, ganan. Sila din naman kahit may pinag-aralan sila, bayaran naman ng mga putangina ng mga media, mga reporter. Marami na rin ngayon vloggers, so bayaran din. Binababoy, parehas, binababoy ng media at ng vloggers ang pagbabalita. Ang advantage lang karamihan sa vloggers, lalo na nagla-live, nagsasalita talaga ng totoo. Pero marami rin ngayon vloggers, lalo na vloggers ni Marcos. Puro mga fake news, kagaya ng GMA7 at TV5. Nagbabalita, puro fake news, no? Tapos lalabanan daw ang fake news, mga putang ina, talaga. So, binababoy din ni Mark Models of Manila ang pagiging sa vlogging, no? Boses daw siya ng mga vloggers. Tinanong mo ba yung mga kilalang mga vloggers dyan na may mga millions of followers? Tinanong mo ba sila kung payag sila na magiging ikaw ang boses sa Senado? Which is kahit magbigti ka sa loob ng Senate Hall, hindi ka mananalo. Panglawgaw lang ang mga buwang. No, nalungkot ako kay Diwata talaga, sa totoo lang. Maganda ang layunin ni Diwata. Matalino si Diwata, mga lalabs, mga bayots. Kaso lang, nagamit siya or nagpagamit or nagpabayad. Yun lang, sa akin. Diwata naman, no. Matras ka na dyan. Dahil kapag manalo ang ang party list mong vendors, hindi ikaw ang magiging Walang gagawin yan. Kagaya lang din yan ng OFW party list. Yung first nominee dyan na si Marisa Del Mar, ano ba apelido nun? Wala naman tinulong yun sa OFW doon, no? Sumasama sa mga bigay-bigay na akap-akap ni Martin Romualdez. Puntahan ninyo yung OFW party list page sa Facebook. Ay, Diyos ko po. Wala. Ito, may budget yan, pero andun.
Sumisingit sa akap ni Martin Romualdez na in-insert lang yun nung nakaraang taong budget for 2024. Dumidikit sila doon, akala mo linta. O saan yung budget for party list niya? Alam na natin. At yung OFW party list na yan, na si Marisa Dilmar, hindi natin alam kung ano ang connection niya doon sa isa sa mga malaki, mamamatay tao pa nga yata yun. May kaso, tad ng kaso. Yung nai-involve na sino ba ito? Si James Kumar. Yun. Kaya wag na ninyo iboto yung OFW party list. Wala yan nagawa para sa mga OFW. Siya lang yung nagiging, kumbaga sa Bisaya, pabulahan. Siya lang yung nabusog gamit ng budget dyan, no? Kaya dapat buwagin yung putang ng party list na yan. Pahirap dagdag, pahirap sa sambayan ng Pilipino. Wala din namang nagawa. Sa mahal ng bilihin ngayon, kung ano-ano, dagdag pa yan sila pasahuran. Diyos ko po, patawarin.